medyo sumobra. Hindi natin palalampasin yung time na ito na hindi tayo makapag-pray para sa isa't isa. Amen, Ate Raz. So requesting everyone po to please stand up and look for someone na hindi mo pa masyadong kilala or first time mo lang na-meet ngayon, pair kayo. Pair or three, Ate Russell. Okay? And then the first thing to do is mag-declare ka sa buhay niya. Okay? Without asking kung anong kailangan niya, just declare because we believe that there is power in our words. Amen. So, declare kayo, i-declare mo sa kanya yung goodness sa buhay niya. Kung ano yung sinispeak sa'yo ni Lord na i-declare sa kanya, i-declare mo. Then, vice versa. Then after that, you're going to pray for one another. And also yung mga regulars, pwede natin i-partner yung mga VIPs natin, Yes. yung mga first-timers, para at least ma-pray natin sila. Lahat po tayo kasali. Lahat po tayo, ha? Kahit Kasali saang sa ministry pag-pray. ka man. Yung mga ano po natin, pwede po tayong sumali. And actually, ang prayer is all about unity. Diba? Yes. So, kung magkasama kayo sa ministry, huwag na kayo makipag-pair dyan. Sa ibang ano naman tayo, sa ibang kasama naman natin. Sige po, lapitan na po natin yung mga hindi po natin kakilala or hindi pa po natin nakikilala. And then declare something sa buhay niya. Our most gracious Heavenly Father, O God, we thank you for this wonderful afternoon that you have given to us. Lord, we are crying out for your Holy Spirit to be in the midst of us today. Lord, cover this place with your most precious blood, that no plans of the enemy will prosper in this place. We're going to worship you. We're going to glorify you. We're going to magnify your name in this place this afternoon. And with that, we're going to declare the 5 confessions of the blood. Through the blood of Jesus, we have been redeemed from the power of the enemy. Through the blood of Jesus, all of our sins have been forgiven. Because we walk in the light as He is in the light and have fellowship with our brethren. The blood of Jesus, the Son of God, cleanses us now and forever from all sins. Through His blood, we are justified. And through His blood, we are sanctified. We give you all the praise, the glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, get ready as we have our heart of excitement in giving praise, in giving glory sa ating Panginoon. Amen! Amen. So, before we start our praise and worship, let's sing our national anthem. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa silanganan, alam ng puso, sa likod mo'y
everyone. Good morning, church. Who's ready to praise the name of the living God? Ayan. This is another day that God has made for us, for you and me, to worship His name. And in awe and reverence, in respect sa iyang presence mo, let us leave behind all those burdens, worries, and past mistakes, and all the things na mga hurtful things nga ato na na-receive. For we believe that God's promise is at work continuously. Amen ba? Amen. That He promised to make all things new every morning. So sino nang nagpasalamat kay Lord this morning? Kung wala pa, let's give thanks to the Lord because His promise is true. And come on, let us worship Him. He alone deserves the praise. He alone deserves the glory. Come on, let's sing to the Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord, we leave behind all the things in the past because you are doing something and we entrust, Lord, our future in you. Thank you, Jesus. Come on, let's sing. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Oh, I've been born again. Come on, let's sing. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in, trading my sorrow for something to see. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye, yesterday. The Spirit of the Lord is upon me. I have resurrection in my veins. Praise the Lord, I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in, trading my sorrow for something to see. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in, trading my sorrow for something to see. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Come on, let's declare. I have decided to follow Jesus.
the Lord Jesus Christ. He's the only one who can do all things. I've seen you do it before. I believe you can do it again. You are all powerful. God, you're on the throne, and we all know you can do a miracle. You're the Lord of all. You're able. Yes, you can. You can move the mountains. There's no doubt about it. You're able. I know you can. Nothing is too hard. Nothing is too hard for you. I know you can. There is no other, nobody greater than you. Come on, let's clap our hands. I know you can. I know you can. I'll keep my eyes fixed on you. Nothing's gonna take this grace away. I'm holding on tight to you. You're the only one who makes a way. You can do a miracle. You're the Lord of all. You're able. Yes, you can. You can move the mountains. There's no doubt about it. You're able. Come on, let's sing. I know you can. Nothing is too hard. Nothing is too hard for you. I know you can. There is no other, nobody greater than you. I know you can. I know you can. Come on, everybody. You're working all things for my good. You're turning it all around. Jesus, you'll always be good. In your presence, I will be found. You're turning all things for my good. You're turning it all around. Jesus, you'll always be good. In your presence, I will be found. Come on, all together, let's declare the name of Jesus. Come on, let's sing it. Sing Jesus, 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 You're working all things for my good. You're turning it all around. Jesus, you'll always be good. In your presence, I will be found. Whoa. Yes, Lord, you turn things around for our good because you are good. Because you are a good, good God that we serve, oh God. You can just turn things out, Lord. You can do miracles. You can move mountains. There is nothing too hard for you, Lord. Nothing too hard in the name of Jesus. Even a soul, Lord God, you can just turn things around. You can just transform so that your glory will be displayed. And here, Lord God, in this place, us coming to your presence, Lord, is already, Lord God, a proof of your faithfulness. And we desire for more, oh God. We desire for more in this place. That the love that you have given us, Panginoon, yung pagmamahal na na-receive namin sa iyo, Lord God, it will not just stay here, oh God, but we will go out from ourselves, Lord, and share to others the love that
the experience that we have in you, Lord Jesus. We will let the whole world know how loving you are, how faithful you are, how true you are on your promises for us. God, today, our prayer is that in our worship, Lord Jesus, may we, God, receive your heartbeat for souls, Lord. Your heartbeat for soul. Hallelujah. Today, God, we set our eyes on you, Jesus. We want to honor you in our worship today. That every word that comes out from our mouths will not just be words, Lord God, of worship, but words of commitment to you, Jesus. We want to honor you in this life, Lord. We want to honor your name. We love you, Jesus. Hallelujah. This is all I want. That the love I have for you doesn't fade along with you. Can you help with that? The reason that I ask, I've seen far too many friends walk away and not come back. I want more than that. I won't wash away like rain
So all of my days I place my first love first again. Once I was drifting, but you called me home. So I'll give my life for the ones still lost, and I'll see my friends reclaim their first love first again. And you'll see this world return, and your first love you first. Oh God, we are glad that we are at home in your love. Here in your presence, Lord, we are at home, oh God. Salamat, Lord God, for restoring us today. For your mercies are new every morning. But we pray, Lord God, that the love that you have bestowed on us will not remain on us alone, but help us to radiate that love to every people we meet every day. That you, oh God, may be known in our lives, Lord God, that people will see Jesus in us, that they will come to know the love of the Father because they seen you in us, Lord God. And so today, make yourself known in our midst. Glorify the name of Jesus. Holy Spirit, have your way. Speak to us. Speak directly to our hearts, Lord, that we may be an effective witness of this generation. We give you all the praises and adoration. In Jesus' name we pray. Say thank you, Jesus. Come on, give a hand of praise. Give a hand of praise to the lover of our souls. Hallelujah, hallelujah. We may now all be seated in the wonderful presence of God. A happy Sunday to everyone. A blessed Sunday to everyone, and we would like to welcome all of you in our Sunday worship. And we're so glad and so blessed that even though we are not part of your physical celebration, still in our hearts and in our spirit, we are here together with you worshiping the Lord, our living God. Salamat, kid, sa mga aton mga bisita, first timer. Of course, sa mga nagbisita na no from previous Sundays, we would love and we would like to welcome you again and again sa ating services, because we know that every soul counts to God. And salamat, kid. I would like to greet lang ang tanan gid nga happy Sunday, even though no nga ang panahon naton subong do hindi gid maayo, but we believe that through God's grace, through God's sustaining grace, He will all sustain us of His goodness and His mercy. And so today, no, this is really a very special Sunday, Pastora, because even though no hindi ako makapag-speak or hindi si Pastora makapag-speak, but the Lord really supplied someone or given us someone to speak to us today. And so this very moment, our Pastora Luningning, will introduce to us our speaker. Maraming salamat, Pastor. We are your senior pastors in the church. I'm Pastora Ning, and Pastor Hedison is here with us, and it is my privilege to introduce to us this morning our speaker. Ayan, alam kong excited na po tayong lahat in the wonderful presence of the Lord, in worshiping God together. Our hearts are now ready to receive His word. So our speaker this morning is an engineer by profession. Yeah. He is married and with 3 sons. He said that he came to know our God and was saved while he was in his 4th year of engineering course in year 1984 through a one-on-one discipleship system by the Navigator. Wow. So siya, pastor, ay a product ng campus ministry
at Cebu City. Joined the Marvel First Assembly of God Church in 1986 and became a member of the Deacon Board in year 1991 after being a YP leader. So, naging deacon siya ng simbahan natin, no? He worked as an OFW, at the same time became a pastor of an all-Filipino Christian church in Malaysia in year 1994. So after working abroad, he was employed as an engineer in our government office while pastoring the City of Coronadal Assembly of God. And as the season passed, the Lord brought him to another church in the Bethel Assembly of God Church in Tantangan, South Cotabato. And together with us in the vision, learning together in winning souls and making disciples, having one heart and one spirit, I would like to request everybody to please stand at please this stand. moment. Pastor, let's honor our man of God by giving praise and glory to our King. Let's welcome our speaker this morning, Reverend Jerry R. Nomos. Wow. I'm so overwhelmed with joy and of course your love that you have shown today. Praise the Lord, you can take your seat now, mga kapatid. Purihin po ang Diyos. Okay, thank you very much. Alam ko po na marami po sa atin ang hindi na nakakakilala sa akin. Dahil matagal na panahon na wala na po ako sa, nung una, Marvel First Assembly of God. Ngayon ay First Assembly of God Church in Coronadal. May mga kakilala pa rin po ako, katulad nila Ninang Lulet, si Manong Boy, Hanyola, Ate Saning, praise the Lord, si Brother Henry, at saka si Ate Debbie. Yun na lang po ang natitira yatang dati kong kasama si Brother Joe, Claudio. Okay? So, yan po sila ang nakasama ko po noon. And of course, my last, hindi ko na matandaan ng taon na last na nakapag-share ako ng word doon pa sa Morales na church. That was Thanksgiving. Doon sa King's College. Doon po isinagawa yung Thanksgiving po noon. So purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito, mga kapatid. Ako po'y nananalangin na ang salita po ng Diyos na atin pong pagbubulay-bulayan sa oras na ito ay patuloy po na magkakaloob po sa atin ng kagalakan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay talagang yung sinanay talaga sa yung tinatawag na winning of souls and making disciples. At of course, ako po ay isang produkto rin po ng ganong uri ng discipleship system, although hindi lang siya G12 noon, noong kapanahonan ko po sa school, but I was saved through a one-on-one discipleship approach. At doon ko po nakilala ang Panginoon while I was on my fourth year engineering course. At noong ako po ay nakapagtrabaho ay most of my time ay doon na po ako sa abroad. At nang nakabalik ako po, yun na nga, nakapagtrabaho po ako sa ating gobyerno. While at the same time, ako po yung pioneering pastor ng City of Coronadal Assembly of God. Dito po sa Coronadal. Before I was called by the Lord doon po sa Bethel Assembly of God dito po sa Tantangan. So purihin po ang Panginoon and I am so thankful kay Pastor Hedison and of course sa kay Pastor Aloningning na inimbitahan po ako ngayon. And of course, salamat sa ating mga Board of Deacons, sa lahat ng mga leaders po ng church na narito po ngayon.
at nais ko pong ihatid o ipahatid sa inyo ang taos-puso kong pasasalamat sa oras na ito. Purihin po ang Panginoon. Sa umagang ito mga kapatid, although makahambal pa man ko sang Ilonggo, pero kung magwali daw mabudlayan kita ko, pero sige lang, tistingan ko subong kay may ara pa man ako sang madumduman nga Ilonggo. But anyway, doon kasi sa Tantangan it's an Ilocano place. So ang mga tao doon halos kunti lang talaga sa congregation ang makakaintindi ng Ilonggo. Kaya Tagalog ang gamit po namin doon sa church service. Kaya pagpasensya na po. Pasagul-sagulon ko lang ni. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Who is excited na narito po siya ngayon na nagpupuri sa ating buhay na Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po yung nakapag-encounter dito sa church natin dito sa Morales. Ano po? Hindi ko na matandaan, but I was one of the na disciple ni Pastor Edison. Although noong una, si Pastor Edison, maliit pang bata yan. Ako na ang worship leader dyan sa Marvel First Assembly of God noon. Siya yung keyboardista ko noon. Sa isang taon, ako yung nag-worship leader. So siya yung lagi kong nagki-keyboard nung maliit pa lang siya. Mga high school noon or something college na. Okay, pero nakikita ko pa yan siya na maliit na bata noon. Okay, ang gap namin is more than 20 years. So, wag nyo nang isipin kung ilang taong gulang na ako ngayon. But purihin ang Panginoon. Ako po'y talagang senior citizen na rin. Okay? I am already 61 years old. At ako po'y talagang excited na mag-win pa ng kaluluwa para sa Panginoon. Hallelujah! Ito yung umaalab sa puso ko na kapag may makita kang tao sa park o kahit doon sa Tantangan o sa palengke ba na kung may pagkakataon na mabahagihan siya ng salita ng Panginoon, I can get his number, call him, follow up him. Ganun po ang ginagawa ko. Kasi doon po ako nasanay sa ganong uri ng pagwiwin ng kaluluwa nung ako'y nasa college pa. Okay. But anyway, today, I will be sharing to you about the spoiler of our devotion to God. Okay? Purihin po ang Panginoon. So, gagamitin ko po yung Matthew 6:31 to 33 po muna tayo. Okay? Ganito po ang sinasabi. So, don't worry about these things, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of the unbelievers. But your Heavenly Father already knows all your need. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita sa oras na ito. I will be talking to you about this spoiler. One of the spoiler of our devotion to the Lord. Ano po? Okay. Wala po akong clicker ngayon. Sige, ang next slide lang po. Okay? Ito po yung title ng aking ibabahagi sa pagkakataong The Spoiler of Our Devotion to the Lord. I know ang isang bagay na kung saan very common sa lahat ng tao sa buong mundo, even the Christians, ano po, maging sa mga mananampalataya, ay ito yung spoiler na ito na ating binasa po rito. Tungkol po sa pag-worry. Okay. Worrying. Ang simpleng kahulugan po ng spoiler ay ito po ay isang nagwawasak, yung destroyer, naninira, saboteurs, or nagnanakaw robber. Yan po ang ibig sabihin ng the spoiler. Okay. Praise the Lord.
So, next slide, okay? Praise God. You see, mga kapatid, isa ito sa mga isinulat po sa Bible, sa Matthew 6, na di-spoiler sa ating pananalig, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Itong worry na ito. Alam ko po, one time or another, nakaranas po tayo na magwo-worry, mabalisa sa mga bagay-bagay. Ito po, sa next slide, kung may nasusundan niyo po ako, anything can be source of our worry. Okay? Anything. Oftentimes, mga kapatid, we can be preoccupied with anything that can lead us to worry, mga kapatid. Kahapon, o noong nakarang araw, may maisip po ba kayo na nag-cause sa inyo na kayo ay mabalisa, mag-worry? Tingin ko, mayroong naka-experience ng worry noong mga nakarang araw. Ano po? At hindi tayo exempted sa ganyang karanasan. Siguro ang iba sa atin, nagwo-worry tayo na malapit na ang Pasko, palapit na ang Pasko, pero wala pa rin po tayong hinahawakang pera para pambili ng gusto nating panregalo, sa gusto natin hatagan sa mga regalo. Ano po? Siguro yung iba din, we are worried na ang damit na suot mo ngayon, last year pa yan binili. Maaaring ganun siguro. At gusto mong makabili ng bago man lang dumating ang Pasko. Okay? Sa iba sa atin, hindi worried sila kung ang mga suot-suot nila ay last year pa. Salamat na hindi tayo nakakaramdam ng mga worry na yan. Pero maaaring ang iba sa atin ay nagwo-worry, ano po, na may mga pangailangan ka ngayon at tingin mo parang hindi pa nasasagot ni Lord ang pangangailangan niyan. So, you begin to worry, ano po. So, maaaring iniisip po natin na normal na lang ang mag-worry. Ano sa tingin nyo? Normal na lang ba ang na tayo ay mag-worry bilang mga lingkod ng Diyos? Mga alagad ng Panginoon? Hindi po, mga kapatid. Hindi po normal na tayo ay mag-worry. Pero aaminin natin na one time or another, tayo po ay nag-worry din, di po ba? But the question is, can you choose not to worry? Amen. Praise the Lord. Yes. Bakit? Kasi you have a choice. You can decide whether you want to worry about certain things or you just put it in the hands of the Lord and allow God to work on those things. Mga kapatid, you see, it's our decision. Decision mo yan kung magwo-worry ka o hindi. Pero alam po ba ninyo na yung worry does not come from the outside. Hindi ito nanggagaling sa labas. Ano bang ibig kong sabihin, mga kapatid? Of course, nakikita mo na maaaring noong ikaw ay napadaan dyan sa ATM machine mo o sa bangko mo, sa baba sa ATM, nung isinaksak mo yung ATM mo, nag-check balance ka, wala nang laman. Di po ba? So, you start to think na wala ka ng pera. Okay? Of course, nakita mo doon sa screen ng machine na wala ka ng pera. Okay? Nakitaan mo nga, why nagid? Sa imo nga bank account. Pero saan nanggagaling ang iyong worry? Ang worry mo ay nanggaling sa loob mo dahil nakita mo yung bagay sa labas. Ano po, mga kapatid? Ganon ang nangyayari. Noong makita mo na ang ATM mo ay walang laman, you start to think, di po ba? Nag-umpisa ka na ngayon na mag-isip. Kinikwenta mo na lang muna ngayon kung
Ano na ang gagawin mo? Kailan pa yung susunod na sweldo? Ano na lang ang pambili mo ng pagkain para sa pamilya, sa pangangailangan, di po ba? So, magkikwenta ka na ngayon. Nung natapos mong kwentahin, zero balance. Okay? Ganun po. So, ano ang ginagawa po natin? We generate, question in our mind. Ano na ang mangyayari sa pamilya ko? Ano na ang mangyayari sa pag-aaral ng aking anak? Di po ba? So, diyan nagsisimula ang ating pag-worry, pagkabalisa, na you begin to worry inside of you. Ganun po ang nangyayari. But you see, we can choose not to worry, mga kapatid. Tignan po ninyo itong sunod na slide. Okay, next slide. Okay. Yung many Christians, okay? Many Christians are spending their time worrying about earthly things. Malamang, ang iba sa atin, we spend a lot of times about worrying about earthly things instead of focusing on how to grow your faith and accomplish God's purpose for your life, mga kapatid. Okay, babalikan ko po yung sa next slide, yung Matthew 6:25. Sabi po niya rito, do not be worried about your life as to what you will eat. Kung isasalin po natin sa Tagalog na version, sa next slide, ay ganito po ang sinasabi, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay on the basis of what? On the basis of food or on the basis of drink. Mga kapatid, sasabihin natin siguro, Pastor, kailangan naman talaga natin ang mga bagay na ito. Tama po. You need all these things. Kailangan mong kumain. Kailangan mong bumili ng damit. Kailangan mong magkaroon ng bahay. Ang iba sa atin, nag-aambisyon na magkaroon ng sasakyan. Di po ba? Pero saglit lang, mga kapatid. Saglit lang. Bakit tayo nagwo-worry? Okay? I-explain ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng versikulong ito, ng verses na ito. Noong sinabi ni Jesus sa Matthew, next slide, 6:25, sabi niya, is not life more important than food? Tinanong yan ni Jesus eh. Hindi ba na mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain? And the body more important than clothes? Tama si Jesus, di ba? Mas mahalaga ba ang katawan natin kaysa sa damit? Yes. Mahalaga ba ang buhay natin kaysa pagkain? Yes. Mga kapatid, alalahanin po natin na si Jesus ay nagsasalita noong pagkakataong iyon at ang ibig niyang sabihin ay, sa next slide, ang salitang ito ni Jesus na mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain, na mas mahalaga ang katawan kaysa sa damit, ang tinutukoy dito ni Jesus ay ang buhay na created life. Mga kapatid, ano ba ang nire-refer mo, Pastor, when you say created life? Ang nire-refer ni Jesus na buhay, okay, na created life, na nilikha ng Diyos sa iyo at walang kinalaman ang pagkain dito. Walang kinalaman ang damit po rito, mga kapatid. Ibig sabihin, noong nilikha ka ng Diyos, noong pinorma ka ng Diyos, hallelujah, na maging tao, inihinga niya sa iyo ang kanyang hininga. Ikaw ay nagkaroon ng buhay and He breathed on your nostril the breath of life. And you become a living being. Ito yung buhay na sinasabi ng Diyos.
mga kapatid, na mas mahalaga sa lahat. Kaya nga mga kapatid, huwag kang mag-worry sa life na ginawa ng Diyos na ibinigay niya sa atin. God created you. He did not created you with rice. Pagkain. Ang gusto natin, only rice. Para kakain ako ng kakain para mabuhay ang buhay na ito. Di mo ba? Pero it was not the intention when God created you at nagbigay siya sa iyo ng buhay. He did not created you with rice. Mga kapatid, He created you with His might. Sa pamamagitan ng kanyang lakas. So makikita po natin dito mga kapatid, that si Jesus, binabago niya ang pananaw ng kanyang mga disciples. Hallelujah. Gusto niyang baguhin ang kanilang pananaw, ang pagkakaintindi ng mga disciples ni Jesus tungkol sa buhay is that life is only about what they can eat, about what they can wear. Kadalasan, mga kapatid, ganyan lang ang tingin natin sa buhay. Na ang buhay ay tungkol lamang sa pagkain, tungkol sa damit, tungkol sa pagliliwaliw, punta sa Boracay, punta sa kung saan-saan na magagandang lugar. O di kaya, ang karamihang mga tao, ang alam nila, ang buhay ay tungkol lang sa mga pera, ari-arian, o personal na kasiyahan. Sa kanyang mga bagay lang, umiikot ang buhay nila. Ng mga taong hindi alam ang purpose sa buhay. But salamat, sabihin mo sa katabi mo, may purpose ka. Kung bakit ikaw ay nabubuhay ngayon. Hallelujah. Mga kapatid, maalala nyo yung mayamang tao na sabi niya, marami na akong ani. Maalala nyo yon? Doon sa Luke chapter 12. Sabi niya, take life easy. Eat, drink, and be merry. Ang akala niya, ang buhay ay ganun lang. Tungkol sa pagkain, sa pagsasaya. Pero ano ang sabi ng Diyos sa kanya? Sabi niya, hangal. Fool, you fool. Sa gabing ito, babawiin sa iyo ang buhay mo. Sino ang makikinabang sa mga bagay na ipinundar mo? Bakit nasabi niyo ng Diyos sa kanya? Because all he think na ang buhay ay doon lang umiikot sa mga bagay na nahahawakan. Sa mga bagay na pwede nating angkinin sa buhay. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga ipinundar natin na puro pansarili lang, hindi natin ito mapapakinabangan later on. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, ang taong iyon na nasa Lucas chapter 12, sa Luke chapter 12, ay hindi niya pinahalagahan ang created life na kaloob ng Diyos sa kanya. Ang tanong, ano kaya yung inihinga ng Diyos sa kanya? O sa tao, nung nilikha niya ang tao? Actually mga kapatid, Espiritu yung inihinga ng Diyos kay Adan. Noong nilikha niya si Adan, inihinga niya ang kanyang hininga. At si Adan ay naging living soul. Nagkaroon siya ng buhay dahil sa Espiritu na inihinga ng Diyos at yung Espiritong yan ay mayroon ng kakayahan ngayon na makipag-connect sa Diyos. Kaya yung katabi mong yan, buhay na buhay ang Espiritu niyan dahil He can always connect with God every day sa kanyang buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Ang Espiritu na inihinga sa atin ay may kakayahan na makipag-connect. Kaya minsan matatandaan ninyo kapag kayo ay nagpupuri sa Panginoon, minsan maramdaman mo yung kaluluwa natin,
nakakaramdam na yung bang napakalapit ng Diyos. Bakit? Kasi yung spirit mo ay nagkaroon ng connection sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pero ang karamihang tao, ang pinapahalagahan nila ay mga temporaryo na bagay. Ito yung nakakalungkot na kapag ikaw ay hindi makakain, ikaw ay mamamatay. Yun ang nasa isip nila. Na kapag hindi ka nakabili ng bagong sapatos, ay tingin ng mga tao sa kanya, mahirap. Purdoy. Ganon po ang iniikot lang ng buhay ng mga taong hindi alam kung ano yung purpose nila sa buhay. Alam niyo mga kapatid, hindi ko sinasabi na masama ang magtrabaho. Ako'y nagtrabaho. Nagtrabaho ako sa abroad, sa isang oil and gas company. Ano po? Pag uwi ko dito sa Pilipinas, nung natapos na ang kontrata ko, naghanap uli ako ng trabaho at na-employ ako sa gobyerno. So hindi masama ang magtrabaho mga kapatid. Hindi ko sinasabi na huwag kang magnegosyo. Na huwag ka nang mag-aral. Pero nagiging masama kung doon lang nakasentro ang buhay po natin mga kapatid. Alam niyo po, ang ganyang uri ng buhay na inaasam-asam ng mga tao ay pang-pisikal lang. At mawawala lang din yan sa atin later on. Hallelujah. Ano ang sabi ni Jesus sa Matthew 16:25? Any of you who try to save the life you have will lose it. Hallelujah. Ibig sabihin mga kapatid, yung life na yan, na mawawala lang din man sa iyo, life yan na para lang sa pansariling kasiyahan. Mawawala yan sa atin. We will lose it. Pero ang sabi niya, but you who give up your life for me will find true life. Hallelujah. Ito ang totoong buhay when you give up your life for Him sa paglilingkod upang gawin ang Kanyang iniuutos sa atin. That is the real life. That is the true life. Alam nyo kapatid, yung true life na nais ng Diyos para sa iyo ay hindi yung life na temporaryo lang dito sa mundo. Kaya kapatid, ano po, huwag mong isentro ang buhay mo sa kung ano ang makakain mo, kung ano ang daramtin mo, kung ano ang maaangkin mo sa buhay. Ito, ang sinasabi ng Bible, ano po, ay yung masigit at mas mahalaga na buhay, okay, na ibinigay ni Kristo, ay ito yung pinaka-mahalaga sa lahat. Okay? Kaysa sa buhay na pwedeng ibigay sa iyo ng pagkain. Sa totoo lang, hindi din sa pagkain, dahil sa pagkain umiigsi man din ang buhay ng tao, di ba? Namatikdan nyo na. Sadto ang mga lolo naton, kung nabutan nyo pa itong mga lolo ng tatay ninyo, mahahaba ang buhay. Umaabot pa sila ng 90, mayroon pang halos umabot ng 100. Pero ngayon, ang tao, 30 years old pa lang, kung maglakad ay ano? Aray, aray, naku. Bakit? Kasi sa mga nakakain, mataas ang uric acid. Kaya batang-bata pa, mayroon ng rayuma. Dahil sa pagkain. Di ba? May mga pagkain, actually may mga pagkain deadly talaga para sa atin eh. Kaya kapatid, huwag kang mabalisa sa mga pagkain at kung ano-ano pa. Kasi ang pag-worry, sa next slide, ay nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa kakayanan at kalinga ng Diyos sa atin. Di po ba? Kung tayo ay nababalisa, natatakot ka, ano ang sabi ni Jesus?
na dapat natin gawin. Sa halip na tayo ay mag-worry, ay sa Matthew 6:33 ulit, balikan na po natin. Seek the kingdom of God above all else. Hallelujah. Above all else, and live righteously, and He will give you everything. Mga kapatid, gusto nyo bang matanggap yung everything you need? Gusto nyo ba yon? Amen? Gusto natin matanggap yun, di ba? Anong sekreto? Ibalik mo, kapatid. Seek the kingdom of God above all else, and live a righteous life. Ang gawin mo lang pala ay ganun lang. Hanapin mo ang kingdom ni God. Yun lang pala yun. Ano ang kingdom ni God, by the way? Dito na tayo papasok. Sabi niya, seek the kingdom of God above all else. Ano ba yung sinasabing kingdom? Ano ba ang kingdom na gusto ng Diyos na pagharian? Ano kaya sa tingin ninyo? Ang gusto ng Diyos na kingdom na gusto niyang pagharian ay mga tao, kaluluwa, na gusto niyang maghari sila sa mga taong ito, mga kapatid. Ito pala yung gusto ng Diyos na ating uunahin sa lahat, yung mga tao, yung mga kaluluwa na makakilala sana sila sa Panginoon at sila'y mangaligtas at tuturuan natin silang mamuhay ng may katuwiran sa harap ng Diyos. Hallelujah! Ito yung winning souls and making them the disciple of the Lord Jesus Christ. Ito pala yung pinakamahalaga sa lahat, mga kapatid. Above all else, sabi niya, mas mahalaga sa pagkain, mas mahalaga sa trabaho. Of course, kung nariyan ka sa iyong trabaho, sabi ng salita ng Panginoon, yung sa Matthew 28, as you go, di ba sabi niya, therefore go and make disciples. My version ang Bible, sabi niya, as you go to your school, as you go to your workplace, as you go to your work, as you go to your farm, if you have a farm, anong sabi niya? As you go, make disciples. Mga kapatid, kung ikaw ay estudyante at nag-aaral ka ngayon, ipinadala ka ng Panginoon dyan sa school na yan para to make disciples, mga kapatid. Kaya ako ngayon natutuwa, sabi ko, Lord, alam niyo hindi ko inaasahan talaga na noong nasabi sa akin ni Pastor Edison na dito na kayo sa ACE, sabi ko, purihin ang Diyos. Dahil yung church natin dyan sa Morales, 200, masikip na yan. Masikip na yan. Salamat sa Panginoon na si Lord ay nag-provide siya ng ganitong kagandang lugar. At of course, as I know, nagre-renta po rito ang church. But you see, because inuna po ninyo ang kingdom ni God, inuna ninyo kung paano kayo makapag-win ng soul and make them the disciples, dinala kayo rito ng Panginoon at alam ko, ang Diyos din ang magpo-provide para pambayad sa lugar na ito. Amen? Hallelujah! Oh, God is so amazing. Sabi ko, Lord, thank you so much with what you are doing in the life of Pastor Hedison and Pastora Luningning. Kasi, binibigyan talaga nila ng halaga ang kingdom ni God. Above all else, ganyan pala ang gagawin ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Pauunlarin ka niya sa iyong trabaho. Kung ikaw ay nagtatrabaho, pauunlarin ka niya, ipopromote ka niya dahil nakikita ng Diyos na ang kingdom niya is above all else para sa iyo. Amen! Hallelujah! Woo! Above all else lang pala ang sekreto rito. Ganun lang pala, mga kapatid. You see, may testimony ako noong, of course,
naging pastor po ako dito sa City of Coronadal Assembly of God. Nung nagkaroon ng vision casting dito sa Morales, kay Pastor Flibert, isa ako sa umattend. First time yun na ginawa sa Morales Church. Of course, nung bumalik ako sa church dito, tingin ko yung mga leaders parang ayaw nila, matrabahuso ito, pastor. Matrabahuso? Okay. Sabi ko, Lord, di ba ako'y naglilingkod sa'yo? Gusto kong magtrabaho para sa iyong kaharian. Trabaho ang Panginoon ang hinahanap ko. Pero itong mga kasama ko, matrabaho ito, pastor, magastos ito, pastor. Huwag na lang muna. Sabi ko, wala akong magawa. Kaya, alam ninyo, gumawa ang Panginoon ng yung pangyayari na inalis ako niya dyan at dinala ako sa Tantangan. At alam niyo nung andun na ako sa Tantangan, doon ko pa nasimulan yung ginagawa po ninyo dito sa church, yung mag-win ng souls and make disciples. Although hindi kami ganito karami sa inyo, we are only half of your number here. But I know, sabi ko, Lord, alam ko na kung papaano na ikaw ang Diyos nila, Pastor Edison, Pastor Lumasag, na nag-bless sa kanila ng maraming kaluluwa. You are the same God that you can bless us with many souls. Hallelujah. Kung uunahin mo lang pala ang kingdom ni God above all else. Hallelujah. Ganun pala ang gagawin ng Panginoon sa ating buhay. At alam po ninyo, yung mga nag-abroad ako, yung nung napunta na ako sa Tantangan as their pastor at nagsimulang gawin ang vision, yung mga blessing na natatanggap ko noong nasa abroad ako, nasa gobyerno ako, noong nalipat ako sa Tantangan, hindi ko natanggap ang natanggap ko sa Tantangan. Hindi ko yan natanggap noong nasa abroad ako. Noong ako'y nagtatrabaho sa gobyerno, yung mga blessing ni Lord na ibinigay niya sa aming na pamilya dito sa Tantangan. Sabi ko, Lord, thank you so much na kapag uunahin ka pala namin, uunahin namin ang iyong kaharian, ang iyong katwiran, Panginoon, you will bless your people. Amen? Amen. Hallelujah. Sa totoo lang, hindi ako nakaroon ng sasakyan when I was sa abroad. Hindi ko maisip pa kung paano. Pero noong nagsimula akong ma-involve sa winning of souls, sa vision na ito, hindi ko lubos maisip, mga kapatid, biniyayaan kami ng Panginoon ng isang 4x4 na Fortuner. Hallelujah! Hindi ko lubos na maisip kung paano nangyari. But somebody was used by God. Sabi niya, Pastor, gusto ko itang i-bless. Hallelujah. Kasi nakikita ko yung burden mo sa mga kaluluwa. Kaya gusto kitang i-bless, Pastor. Sabi ko, anong blessing ba yan, kapatid, ang ibibigay mo? Noong natanggap ko yung sinasabi niyang blessing, sabi ko, Lord, saan ka makakakita ng isang pastor sa Tantangan, 4x4 na Fortuner ang dinadrive, mga kapatid, top of the line na sasakyan. Sabi ko, Lord, how amazing you are. Hindi ko yan natanggap noong nasa gobyerno ako. Hindi ko yan natanggap noong nasa abroad ako, mga kapatid. Kaya sabi ko, totoo ang sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, and I will be with you even up to the end of the ages. Sasamahan ka ng Diyos hanggang sa katapusan ng panahon. Kung sasamahan ka ba niya, magkukulang ka kaya? Hindi, kapatid. Kung inilagay mo ang Panginoon sa unahan ng buhay mo, hindi ka niya ilalagay sa hulihan. Amen. Hallelujah. Oh, the Lord is so good, mga kapatid. Gagawin niya yan sa inyo, mga kapatid.
Siguro sasabihin mo, Pastor, kunti lang ang alam ko. Wala akong Bible school training na kagaya ko. Ano po? Hindi ako graduate ng Bible school. Pre-encounter lang ako. Encounter lang ako. Post-encounter lang ako. Hindi pa nga ako nakapag-SOL. Maaaring ganon siguro ang sasabihin mo. Ang idadahilan mo sa Panginoon. Alam nyo, salamat na ang Panginoon na hindi siya pumipili. Hindi niya tinitignan na ikaw ay kinakailangan maging Bible school graduate, na ikaw ay kinakailangan na magkaroon ng doctorate. Salamat sa Panginoon na hindi siya namimili ng mga tao. Hallelujah! Ang tinitignan niya lang sa atin ay yung availability mo, kapatid. Hindi naman talaga ability ang kailangan ng Diyos sa'yo. Hallelujah! Kundi ang availability mo. If you are available, then God will develop you and use you to win souls and make disciples. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa. May pag-asa ka pa. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya magpagamit po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Iyan lang pala ang dapat na focusan natin. Iyan kasi yung duty natin. Iyan yung pinaka-assignment natin. Don't you know, na nung bago na nagbalik si Kristo sa langit, alam po ba ninyo na, halimbawa, yung taong malapit ng mamatay, yung matanda na tatay, ano ang gagawin niya? Mga anak, halika kayo mga anak. Magbibigay siya ng mga huling habilin niya. Yung mga last will and testament niya. Sasabihin niya, anak, ito yung mamanahin mo. Sasabihin naman niya sa isa, anak, ito ang mamanahin mo yung negosyo. Pauunlarin mo yan. Ang isa naman, anak, aalagaan mo ang nanay mo. Napakahalaga ng huling habilin na yan sa isang taong malapit ng mamatay na dapat sinusunod ng kanyang mga anak. Alam po ninyo, bago bumalik ang Panginoong Jesus sa langit, mayroon din siyang huling habilin sa atin. Di po ba? Ano ang huling habilin niya sa atin? Ano yung pinakahuling assignment na ibinigay niya sa atin? Therefore, go and make disciples of all nations. Hallelujah. Napakahalaga po niyan, yung mga huling habilin ng Panginoon that we need to go and make disciples, mga kapatid. Dapat diyan tayo nagfo-focus. At kung, nasa next slide, at kung, okay, gagawin natin ang ating parte. Ano yung ating parte? To go and win people and make them disciple. If we, gagawin natin ang ating parte to seek the kingdom of God above all else and live righteously, tutuparin ng Diyos ang pangako niya sa atin. He will give you everything you need. Amen. Hallelujah. Gusto niyo ba yon, kapatid? Yung everything that you need, ibibigay yan sa iyo ng Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Kapag nagsalita ang Diyos, whatever He started in your life, He will bring it to pass. Amen. Hallelujah. Kung ano man ang inumpisahan ng Diyos sa buhay mo, ituloy mo lang yan, kapatid. Because I know, whatever the plan of God sa buhay mo, kapag ginagawa mo ang ang kaharian niya, pinapaunlad mo, ikaw ay nag-go, and you win people for the Lord, hindi kanya pababayaan, mga kapatid. Kaya ako sabi ko, Lord, kamangha-mangha ka, Panginoon, sa iyong ginagawa sa aming buhay. Sabi ko, Lord, sa edad kong ito, I'm already 61 years old, senior citizen na, pero sabi ko, Lord, palakasin mo pa ako, Panginoon, kasi gusto ko pang mag-win, gusto ko pang mag-disciple ng mga tao. Kaya kung ganyan ang prayer mo sa buhay, alam ninyo, ang Diyos ay laging tapat
sa atin at hindi kanya pababayaan. Di po ba sabi niya, and I will go with you, I will be with you even up to the end of the ages. Kapag kasama mo ang Panginoon, pababayaan ka kaya niya? Hindi, kapatid. Amen? Amen. Kaya ang aking advice sa ating lahat, kung ikaw ay ginagamit ng Panginoon, magpagamit ka sa Kanya. Kung ang Panginoon ay nagsimula sa iyong buhay na makilala mo siya, magpagamit ka sa Kanya, kapatid. Dahil ang Diyos ay laging tapat sa Kanyang anak na sumusunod sa Kanyang mga utos para sa atin, that we will go and make disciples of all nations. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. O Diyos, salamat sa iyong mga salita, O Lord God. Makapangyarihan ang mga salita mong ito, O Lord, na hindi pala kami dapat mag-worry sa mga bagay-bagay. Yung mga pangangailangan yan, Lord. Hindi po pala dapat kami mabalisa. Dahil ang utos mo sa amin, Lord, ay to go. Magpagamit po kami, seek your kingdom above all else, na marami kaming mai-invite na mga tao sa iyong paanan at maturuan po namin sila ng wastong pamumuhay at makilala kanila at sila ay magiging disciple mo, Panginoon. O Diyos, tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito yung makikita po namin na pinaka-mahalaga sa lahat. Yung kaharian mo, Panginoon. Ang iyong righteousness na ito ang ma-establish sa buhay ng mga tao, Lord God. At alam po namin, Panginoon, na gagawin niyo rin po ang inyong bahagi, that you will provide everything for your people even as we go and do the works of the Lord. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa mga kapatirang ito, O Lord God. Alam ko po, Lord, sinimulan mo na sila ay ginagamit. Panatilihin mo sa kanila, Panginoon, na sila ay magiging mabunga sa mga ministry po nila, Lord God, sa kanilang mga pag-i-invite, sa mga mahal nila sa buhay, O Diyos, mga kapamilya nila, mga classmates po nila, O Lord God. Use them mightily, Panginoon, and effectively, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, ang mga bagay-bagay dito sa mundo, O Lord God, ay hindi ito yung pakapokusan po namin, O Lord God, dahil bahagi mo na yan, Panginoon, na i-provide sa amin ang lahat ng aming mga pangangailangan. Ang tanging gagawin lamang namin, Panginoon, ay gawin ang mga ipinag-uutos niyo po sa amin. Salamat po, O Lord, sa mga kapatirang ito, O Lord God. Salamat sa buhay ni Pastor Hedison, ni Pastor Aloningning, O Lord God. Panatilihin mo sa kanila, Panginoon, ang kapayapaan that even as they go, Lord God, you will provide everything for them, Lord. Thank you so much, O Lord God. Salamat po sa iyong mga salita. Panatilihin mo po ito sa amin, na ito ay magbubunga sa amin, O Lord God, ng maraming kaluluwa, O Diyos. We give you all the glory, the honor, and adoration in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa Diyos. God bless us. Salamat sa inyong pakikinig at nawa ay patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Let's give God a hand of praise sa life ng ating Reverend Jerry Nomos. Thank you po, Pastor. And this time, of course, for our tithes and offering, gusto ko kasi i-strengthen ang gin-preach man ni Pastor Jerry sa ato, no? At just a personal testimony, God's word for me this year is in line with this. Iba lang nga book, no? Balaan ba naton may isa ka version ng Seek Ye First the Kingdom of God. And it's in the Luke 12:31 to 32 sa New Living Translation. And God said, seek the kingdom of God above all else,
and He will give you everything you need. So don't be afraid, little flock, for it gives your Father great happiness to give you the kingdom. See, God's calling us little flock. And kung balikan ta mga first parts ng Matthew 6, it talks about the birds of the air. Diba? Hamba ni Lord, in Matthew 6:26, look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. So, much more nga kita, we are sowing and reaping for the Lord. This is what I have learned, kagamugid niyang nakuha ko sa word ni Lord as we seek Him first. I think na-share ko na ni before, but I want to share it again. No, before, pag may mga conferences na gani, nang nabudlayan ko mag-commit, kaya nga akong ginaisip na kung mabilin ko ang kantin, basi kupitan ko sang kahera ko dito. Hindi ko mabantayan ang sales ko. But with this word, God's word for me, that's where I na-prove ko gid nga wala gid ka pabaya si Lord. And well, in fact, wala na ko, Lord, I just entrust you everything. Ikaw na ang bahala. And so every conferences, ginatenan ko na siya. And lo and behold, mas nagtaas pagid ang sales namon because of that. And I remember one time, we attended a marriage encounter sa Manila man to. And ang gastos namon during that time medyo dako. But God really rewards those who seek Him first. Pagbalik namon, nagdoble pa atong nagastos namon sa to. And this is a challenge to each and every one of us. Kasi bakit? Before, isa lang ako nag-attend conference. Si Lord subong may pasabog sa akon because I seek Him first. And this coming October National Conference, my family will come with me. Kaglima kami kabilog. And that is because of the glory of God. As we seek God first, hindi gid mag-out-give si Lord. Nambaga ni Pastor Kagayna, if we will make Him our first, He will not make us His last. If we will give God our best in our first, He will give us the best for us. And that talks about our tithes and offering as well. Hindi kita mahadlok, wala na kita kwarta. Kaya nga, aning kwarta ta, halin man ni kay Lord. So kung ibalik na ni kay Lord, mas ma-please si Lord, mas dakuon niya pang hatag sa aton. So do you want to be blessed today, church? Amen. So let's all rise up, no, i-prepare tagid ning ibalik ta kay Lord. Let's give God what is for Him. We seek Him first by giving Him our first when it comes to our resources. So before kita maghatag, I request first ang aton nga mga bulilits kasi we are training them also to give to God what is for God. Habang bata pa ni sila, see, they are very blessed kasi bata pa lang sila, nag-invest na sila sa works ni Lord. And so, come on, let's give God with a cheerful heart. Unahon tayo ng mga kids. Let's give to God, our great God. Pwede na po kita maghatag. Before, I believe you can do it again. You are all powerful. God, you're on the throne. And we all know you can do a miracle. You're the Lord of all. You're able. Yes, you can. You can move the mountains. There's a doubt about it. You're able. I know you can.
church, let's come together to the Lord and give Him this best offering. Heavenly Father, Tay, salamat gid. Thank you because you are our Abba Father. And you have taught us a lot of things, Lord God. And thank you because you have always reminded us that as we seek you first, Lord, hindi ka gid magkulang sa amon, Ginoo. And well, in fact, tanan nga ara kami, tanan nga may ara kami, Lord, imo ini siya, Lord. And so today, Lord God, we just want to honor you. We want to honor who you are in our lives. You are our Abba Father. You are our great provider. You are our great King, O Lord. And Lord, this offering, Lord God, may this please you, Lord. Accept this offering. So God, these are from our hearts, Lord God. Kulang pa ni Lord sa tanan mo ginhatag sa amon. But thank you because you're always teaching us just to give as you are generous to your people. And today, Lord God, gusto ka lang gid namon, Lord God, tagaan sang dako nga pagpasalamat, Lord God, sa tanan-tanan nga ginahimo mo sa amon. Thank you, Lord God, because this week, starting today, you will bless each and everyone who has given. Even those, Lord God, nga nag-desire to give, you will give them, Lord, so that they can give back to you, Lord God. And thank you, Lord, because we can never outgive you. And so, Lord, all praise belongs to you. All glory belongs to you, Lord God. We give you all the glory, the praises, and the honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen, amen. Na-bless ba ka mo sa word today? Amen. Amen. So talagang seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So Yes. talagang great blessing na yun ba? So right now, can I ask a question? What time is it? What time is it? It's harvest time. Amen. And because of that, meron naman tayong nakitang mga VIPs or mga first-timers. Yes. May we call on every VIPs and first-timers to stand up as we recognize you. Huwag nang mahiya po. Baka po may mga katabi po kayo, patayuin po And I natin know sila. na si Lord ging gid ba? Gintagaan gid sang purpose nga ari ka mo diri right now. Yes. And also we would like to recognize also yung mga second timers, third timers also na to please stand up. Amen. Ito yung sinasabi ni Pastor na Kingdom of God. Amen. So, we are so blessed po talaga to have you here this afternoon. At hindi po namin patatapusin yung Sunday service namin na hindi po namin kayo ma-welcome at mabigyan ng regalo. Amen. Yan. So may we call on everyone to please stand up and get ready as we give our brothers and sisters a greatest gift. At the count of 3, 1, 2, 2, 3. Welcome to the family! Sige, lapitan natin yung mga brothers and sisters. Ayan po. So, we can now be seated for a while for our announcements. So, of course po, every Saturday, we are having our prayer walk po at Rizal Park. Yes, ikaw naman. And also, this coming Friday and Saturday, meron po tayong Mindanao Ignite Conference. Ano po siya? I-held po siya sa may KCC Event Center. And also, 2 nights po siya with registration of 200 pesos. So ito po yung yung mga ating mga guest speakers sa event na to. Yes, makakasama natin muli si Bishop Ancho. Ayan, and also, meron din po tayong upcoming event po para po sa ating mga men. So this is the Southern Mindanao District Council of the Assemblies of God, Men's Ministry Department, Western Section Circuit 1 Fellowship, Great Harvest, at gaganapin po sa ating church doon po sa Morales. And with that po, after po ng service natin, we would like to encourage and invite all men in our church na pumunta po tayo dito sa right side po kasi meron lang po kayong kaunting meeting po para po sa event na ito kasi sa Saturday na po ito siya. Next Saturday. Ayan.
And also, once again, every Sunday po, dito po sa The Peaks Event Hall, starting at 2 p.m. So, don't miss out the blessing na binigay ni Lord sa atin, di ba? So, hindi nagit kita magpa-late-late. Always, kaya nga sabi ni Pastor kanina, seek God's first, the kingdom of God. Amen! Okay, so, ayan. So, you would like to request our Deacon, Tita Lolit po, to close our service with a prayer. Okay, so sige, magtindog kita tanan, kag pasalamatan gid naton si Lord. Sino na blessed karon nga adlaw? Wow, super blessed, no? Wala pa diri ang aton nga ano, but let's thank the Lord today for this wonderful day nga gin-bless na naman niya kita, and I'm sure na magapuli kita nga nabalo naton atong message because we have prayed nga ang message gid ni Lord nga mabato naton magahatag gid sa aton sang mga bag-o nga pagtan-aw sa aton nga pagpangalagad sa Ginoo. So let's all bow down and prayer and thank the Lord. Father in heaven, how we thank you, Lord God, for this day, for this afternoon, for this Sunday service, O Lord God, nga gintagaan mo kami sang inspiration, O Lord God, from the message of your word, O Lord God. Kabay pa nga tanan nga mga nabatian namon, Lord, magbunga gid sang mga maayo nga butang sa amon pagpangabuhi every day. Lord, for indeed, this is your will to all of us, O Lord God. Nga kami tanan, magapangalagad sa imo, nga iunahon ka namon sa amon pagpangabuhi sa adlaw-adlaw. And thank you, Lord God, for the testimonies, Ginoo, sa mga experiences nga magahatag sang pagpatotoo sini nga word, gagpulong nga ginhatag mo sa amon. Lord, bless this message unto the hearts of your people, O Lord God. And Lord, let this change, O Lord God, ang mga mindsets namon, ang amon mga priorities, O Lord God, ang amon pag-isip, Ginoo, sa amon kabuhi, O Lord God, nga mahalad gid namon sa imo, mahatag gid namon sa imo, ang pinaka-best sa amon nga panahon, pinaka-best sa amon nga pwede imuon, para madayaw gid namon ikaw, matagaan namon ikaw honor sa amon nga pagpangabuhi, Lord. Thank you so much, O Lord God, and continue to bless your people. Bless si Pastor Hedison, Pastoran Luningning, wala diri sa amon, but in spirit, they are with us, O Lord God. And we ask you to continue to bless ang mga nagapangalagad sa imo. Pray, gina-lift up namon sa imo si Brother Jerry, padayon ikaw, nga magagamit sa iya. Lord God, para nga makabless pagid siya sang mas damo. Kag kami man, Lord, individually, we ask you to bless us as well, O Lord God, with your kindness, your goodness, your blessings, and everything, O Lord God, that will improve us, O Lord God, in our spiritual walk with you. We give you praise, Lord. We give you all the honors. The glory will always be yours, O Lord. In Jesus' name, amen. And amen. Palakpakan natin si Lord. Okay, thank you, Lord. Okay, God bless everyone. Have a wonderful Sunday. Okay, and reminder lang yung announcement sa ating men. You will meet at the right side of the building sa venue natin, facing the stage for our men's activity this coming Saturday. Okay, God bless everyone. Come on up, kids. Come on. Let's dance for Jesus. I'm
safe now.